Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man, ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Dapat po ba nating ikabahala kapag hindi tayo sigurado na buong buo ang ating pananampalataya sa Diyos? Tayo pa ay sasabihing hindi karapat-dapat kapag tayo ay walang ganap na pananalig sa Diyos? Tingnan po natin ang Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo ay taliwas sa ating madalas na paniniwala. Yung ating madalas na paniniwala na nagsasabi na, to see is to believe. Dahil sa Ebanghelyo, ang nakatanggap ng himala ay mga bulag. Kaya masasabi natin, hindi kailangang makita mo para maniwala ka. To see is to believe. Sapat na daw na ikaw ay makarinig. Yun naman po kasi ang isa sa mga natitira na kakayanan doon sa bulag. Ito yung makinig. Masasabi po natin yung mga bulag ay narinig ang kapangyarihan ni Jesus, na rinig at nalaman ang kanyang awa sa pamamagitan ng pakikinig. Di po ba? Wala silang kakayang makita yung masaksihan yung pagpapagaling ni Jesus. Wala silang kakayahan na makita kung paano niya tinanggap yung mga makasalanan, paano niya pinagaling yung mga pingkaw, mga pilay, hindi yung mga ketongin, wala silang kakayahan. Yun lang pakikinig ang natira sa kanila. Sa mga katuwid, kung titingnan po natin, habang gusto na sana natin makita at marinig ang lahat para tayo ay lubusang maniwala, ay minsan ay ang natitira lang sa atin ay ilan sa ating kakayahan. Kunyari ay kagaya sa Ebanghelyo, ang natira lang na kakayahan sa kanila ay ang makinig. Pero para sa Panginoon, sapat na iyon. Masasabi po natin na hindi talaga nakuha ng dalawang lalaking ito ang hinihingi ng mundo para maniwala sila. Ika nga wala yung lahat ng kakayahan para magtiwala sila sa Diyos, pero nagtiwala pa rin sila. Ano po ibig sabihin nito sa atin? Minsan po kasi, akala po natin na nakasalalay sa ating kakayahan ang himala.
Nakasalalay sa buo nating kakayahan ang himala. Minsan po kasi akala natin kailangan ganap na ang pananampalataya mo sa Diyos para pakinggan Kanya, para tanggapin Kanya. Akala po kasi natin kailangan lubusan tayong karapat-dapat sa Diyos para tanggapin natin ang maraming pabor, himala, at pangangailangan natin mula sa Kanya. Hindi po kailangan. Dahil mismong yung dalawang lalaki, hindi man masasabi natin na buong-buo ang pananampalataya nila sa Diyos, pero tinanggap sila ng Diyos. Pinakinggan sila ni Jesus at ibinigay sa kanila ang kanilang pangangailangan. Ang himala po ay hindi nakasalalay sa ating mga kamay. Ang sagot sa ating mga katanungan, ang katugunan sa lahat ng ating pangangailangan ay wala naman po talagang sa ating mga kamay. Ang hinihiling lang ng Diyos sa atin ay ang isang pananalig na kasing laki ng butil ng mustasa. Yun yung sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. No? Mayroon lang tayong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya kahit kasing liit pa ng mustasa iyan, ibibigay ng Diyos ang himala, ang hinahanap natin, ang hinahangad natin, no? Para sa ating mga pangailangan. Amen? Pangalawa po siguro na makikita natin sa Ebanghelyo ay yung kapangyarihan ng pangangaral. Ano ibig kong sabihin? Ang natatanging paraan lamang para matuto at manampalataya yung mga bulag ay sa pamamagitan ng pakikinig. Ano sabi ni San Pablo? Sabi ni San Pablo, ang pananampalataya daw ay bunga ng pakikinig. Faith comes from hearing. Sabi niya yan, ni San Pablo. Pero ang tanong ni San Pablo, papaanong makakapakinig ang mga tao kung walang mangangaral? Okay? Ulitin ko po. Faith comes from hearing. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Pero papaanong may mapapakinggan kung walang nangangaral? Kung walang nangangaral. Di po ba? Sa makatuwid, ano po ibig sabihin nito? Ito po ay tungkulin natin. Ito po ay ating pananagutan sa Diyos na tayo po ay mangaral. Sa pamamagitan ng salita o maaaring sa pamamagitan ng pagsulat. Basta mahalaga ang ating ipinangangaral, ang ating ipinaabot ay ang balita na nag-uugat sa kabutihan, pagmamahal ng Panginoong Jesus Nazareno, ang ating Diyos. Mahalaga po na ang mamumutawi sa ating mga labi ay mga salita ng pag-asa, salita ng kabutihan, paggalang, pagkilala sa kahalagahan ng bawat isa. Mahalaga po iyan. Lahat tayo naghahanap ng makakapitan sa panahon ngayon. Lahat tayo naghahanap ng masasandalan, mapagtataguan sa mga panahon ngayon. Naghahanap po tayo ng kasiguruhan sa mga panahon na iyon. Lahat tayo, ganun ang ating nararamdaman. Kung kaya't higit na mahalaga na mayroon sa atin o tayong lahat din pagmumulan ng tibay na makakapitan, tibay na masasandalan at kasiguruhan. Ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng pangangaral, sa pamamagitan ng salita o maaaring sulat ng mga salita o ng mga balita tungkol sa Diyos. Ang mga balita ng pag-asa, pagpapatawad, pagkilala, paggalang sa kahalagahan ng bawat isa. Tayo pong lahat may magagawa sa panahon na ito kung mismong bawat isa sa atin ay magiging tagapangaral. Nang sa gayon, ang maririnig ng mundo, hindi puro mga salita
ng kasakiman, mga salita ng pagmamalabis, salita ng galit, salita ng hindi pagkilala, paglapastangan, na yan ang umaalingaw-ngaw sa panahon ngayon. Nakakapagod, nakakasira ng kalooban, nakapangihina. Yan ay mangyayari kung hindi natin sisimulan na magpahayag ng mga salita, balita, ng pag-asa, kabutihan, pagkilala sa kahalagahan ng bawat isa, paggalang, at pananampalataya. Marami pang mga bulag. Sa Ebanghelyo, may 2 lang sa panahon na iyon. Pero sa panahon ngayon, maraming mga bulag na kahit nakakakita ang kanilang mga mata, tila hindi nila nakikita ang pag-asa. Kahit nakakita ang kanilang mga mata, parang nauubusan na sila ng pasensya. Kahit nakakakita sila, nakakaramdam sila, nakaririnig sila, pero parang nababalot sila ng kalungkutan, galit, kasakiman o kahinaan. Kung kaya't lalo't higit na kailangan po tayong lahat na narito ay maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Tayong lahat na narito sa pamamagitan ng salita, gawa, ay magawa po natin maging tagapagpahayag na si Jesus, ang ating Poong Jesus Nazareno, ang siyang pinagmumulan ng pag-asa, kagalingan, kapayapaan, kaginhawahan, katarungan, na hinahangad, hinahanap ng mundong ito, lalo-lalo na sa panahong ito. Amen.